Chapter 30. Bakit kailangan umabot pa ng 5 taon bago nagising ang kanyang ama, bago siya paniwalaan? That's good then, tipid niyang sagot. Bahagyang ngumiti si Mateo. Nanagna ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Hindi na alam ni Mateo kung ano pa ang sasabihin niya sa anak niya. So, aalis na muna ako. Ituloy mo na yung mga dapat mong gawin. Kapag may kailangan ka na sa office lang ako, kapag gusto mo nang makakausap tawagan mo lang ako. I'm really sorry anak. Hindi sapat ang sorry lang kaya pasensya na. Hindi ko na maibabalik ang sakit na idinulot ko sa'yo. Ako na lang ang kakampi mo pero tinalikuran pa kita. Okay na yun, hindi nyo rin naman alam noon na pinapainom na pala kayo ng mga gamot na makakapagpahina sa inyo. Napatangu-tango na lang si Mateo. Pakiramdam niya ay naalis na ang mabigat sa dibdib niya dahil nakausap niya na ang anak niya. Pagkatapos ng pag-uusap nilang dalawa ay umalis na si Mateo. May ngiti sa labi niya na lumabas ng office ni Zarina. Nakita naman yun ni Natalia. Alam ni Natalia na may pinaplano na si Mateo at Zarina dahil alam niyang para kay Mateo wala na siyang silbi rito. Naikuyom ni Natalia ang mga kamao niya at nagngit-ngit ang mga ngipin niya. Mukhang kailangan nyo ng mag-reunion na pamilya sa kabilang buhay. Yuzel niya habang nakasunod ang paningin niya kay Mateo. Humugot ng malalim na buntong hininga si Natalia para pakalmayan ang sarili niya. Kailangan niya ng mag-isip ng dapat gawin sa mag-ama para hindi matuloy ang pinaplano ng mga ito laban sa kanilang mag-ina. Tiningnan ni Zarina ang oras sa wristwatch niya. Nang makita niyang malapit ng mag-3 ng hapon ay tumayo na siya at naggayak para magtungo na sa meeting place nila ng client nila. Nag-text na lang siya kay Owen na mauuna na siya sa meeting place dahil wala sa kumpanya si Owen. Bumalik ito sa kumpanya nila dahil may kailangan pa siyang gawin. Siya na rin ang nag-drive ng sasakyan niya. Mabagal lang ang patakbo niya dahil maaga pa naman. Hindi rin naman masyadong traffic pa dahil hindi pa uwian. Habang nasa biyahe siya ay iniisip niya na rin ang pag-uusapan nila ng client niya. Nang marinig niya ang notification sa cellphone niya ay kukunin niya sana iyon nang bigla itong malaglag. Tumingin na muna si Zarina sa harap niya kung may sasakyan ba sa harap niya pero dahil malayo naman yumuko muna siya para kunin ang cellphone niya nang bigla niyang matapakan ang accelerator dahilan para mapabilis ang pagtakbo ng sasakyan niya. Tinapakan ni Zarina ang brake pero napakunot na lang siya ng noo dahil ito gumagana. Damn it! Mahina niyang Yuzel. Nakakaramdam na siya ng takot sa posibleng mangyari sa kanya. Alam niyang okay pa ang sasakyan niya kanina. Makapit pa ang preno nito pero bakit tila biglaan ang pagwala ng preno niya? Napalunok si Zarina. Nagsisimula ng manginig ang mga kamay niya pero pilit niyang pinapakalma ang sarili niya. Tinawagan niya ang number ni Tyrone pero ring lang ito ng ring. Malalalim na ang bawat paghing niya. Mahigpit niya na ring hawak ang manubela at mabilis na kinakabig ito kapag naaabutan niya na ang mga sasakyang nasa harapan niya. Answer your phone please, anas niya. Madiin niyang tinatapakan ang preno baka sakaling kumapit pa pero kahit anong gawin niya hindi bumabagal kahit kaunti ang bilis ng takbo ng sasakyan niya. I'm scared, natatakot niyang saad. Nang hindi niya matawagan si Tyrone ay tinawagan niya na si Owen. Mabilis namang sumagot si Owen. On my way to, nandyan ka na ba? Help me, Owen please. Maging ang boses niya ay nanginginig na. Nag-alala naman kaagad si Owen. Where are you? What happened? Walang preno ang sasakyan ko. I tried many times pero hindi ko makapit ang preno. I don't want to die. Bakas na bakas sa tinig niya ang takot. Bumabalik sa alaala niya noong gabing naaksidente sila ng kanyang ina. Hindi niya pa kayang iwan ang mga anak niya dahil maliliit pa ang mga ito. Hindi pa nila naiintindihan ang mga nangyayari sa paligid nila. Calm down, okay. Maghanap ng emergency stop dyan at dun mo idaan ang sasakyan mo para huminto ito just ready for the impact. Kalmadong wika ni Owen kahit na maging siya ay natatakot na sa kalagayan ni Zarina. Ayaw niyang iparamdam kay Zarina ang takot niya dahil lalo itong matatakot. Sinubukan ni Zarina na maghanap ng emergency stop pero nasa kahabaan pa siya ng highway. Maswerte na lamang siya dahil hindi masyadong traffic. Mabilis niyang nakakabig paliko ang manubela niya. Focus Zarina, don't think too much. Makakaalis ka rin dyan, okay. Kung magpapanik ka lalong hindi ka makakapag-isip ng maayos. Tumango na lang si Zarina kahit na hindi yun nakikita ni Owen.
Nang makakita siya ng signage na may emergency stop 1 kilometro from her location ay iniready niya ang sarili niya. Mahigpit ang hawak niya sa manubela. Nakakita na ako ng emergency stop. Aniya, good, focus, okay. You can do it. Papunta na ako, wait me there. Mabilis nang pinatakbo ni Owen ang sasakyan niya. Tumawag na rin siya ng rescue para mapuntahan kaagad si Zarina kung sakali mang magkaroon ng malakas na impact ang paghinto niya. Zarina, are you still there? Tell me what is happening. Rinig na ni Owen ang malakas na impact ng paghinto ng sasakyan at ang pagsigaw ni Zarina. Ilang minutong katahimikan ang nanag sa kabilang linya. Are you okay? Please tell me that you're fine. Tila mababaliw na saad ni Owen. Narinig niya ang pagbukas ng pintuan. Zarina, please answer me. Who are you? No, let me go. Nagsalubong ang mga kilay ni Owen sa narinig niya sa kabilang linya. Who's there? Zarina, what is happening? Please answer me. Don't you dare to hurt her. Who's there? Paulit-ulit na sigaw ni Owen pero wala nang sumasagot sa kanya. Nag-aalala na siya kung anong nangyayari kay Zarina. Zarina, please tell me that you're fine. Sinong mga kausap mo? Zarina. Inis na hinampes ni Owen ang manubela niya nang wala siyang makuhang sagot. Tinawagan niya kaagad ang Resquare na pinapunta niya sa location ni Zarina. Nakarating na ba kayo sa location? Is she there? Kara-rating lang namin sir pero walang tao sa loob ng kotse. Hinahanap na rin namin siya dito sa paligid pero sa init ng panahon wala siyang mapagsisilungan dito. Nandito pa ang mga gamit niya at cellphone. Hindi namin alam kung nag-abang na lang ba siya ng sasakyan. Are you stupid? Someone took her. Sinong tao ang iiwan ang mga personal things niya sa loob ng sasakyan at mag-aabang ng masasakyan? Find her now. Maautoridad niyang utos. Walang nagawa ang mga pumuntang Resquare kundi ang hanapin si Zarina. Damn it! Inis na wika ni Owen. Tinawagan niya na rin si Tyrone pero masyado itong busy kaya hindi siya sumasagot. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na rin si Owen kung nasaan ang sasakyan ni Zarina. Nagtungo siya kaagad sa kotse ni Zarina pero walang tao doon. Nandun pa rin ang mga personal things niya. Sir, hinanap na namin siya sa buong paligid pero wala siya. Pinakuha ko na rin ang copy ng CCTV ng highway para malaman natin kung anong nangyari sa kanya pagkatapos niyang huminto rito. Ani ng officer na lumapit kay Owen. Napahilamos na lang siya sa mukha niya. Muli niyang tinawagan si Tyrone pero hindi talaga ito sumasagot. Fuck! Nasaan ba siya at hindi niya sinasagot ang mga tawag ko? Tandang padamdam. Uunahin mo pa ba ang pride mo sa mga ganitong sitwasyon? Tandang padamdam panipik. Galit niyang wika. Iniisip na baka hindi sinasagot ni Tyrone ang tawag niya dahil sa galit nila sa isa't isa. Sir, nakuha ko na po ang copy ng CCTV. Nang marinig yun ni Owen ay nilapitan niya ang isang Resquare para makita rin ang kuha ng CCTV. Pinanood nila ang mabilis na takbo ng sasakyan ni Zarina hanggang sa matagumpay itong huminto sa buhanginan na emergency stop. May sumunod naman kay Zarina na isang black van at binuksan ang pintuan nito. Kitang-kita nila sa CCTV ang sapilitan nilang pagkuha kay Zarina. Naikuyom ni Owen ang kamao niya. Sino ang mga taong kumuha kay Zarina at sapilitan na isinakay sa van? Hindi nila makilala ang mga ito dahil lahat sila ay nakamask. Wala ring plaka ang van. Find her as soon as possible kung ayaw niyong pare-parehong tayong paglamayan dahil sa galit ni Tyrone. Utos ni Owen na mabilis na ikinatango ng mga Resquare. Hinilot ni Owen ang sentido niya. Nang matapos naman si Tyrone sa meeting niya ay napansin niya kaagad ang maraming missed calls ni Zarina nang buksan niya ang cellphone niya. Tinawagan niya si Zarina nang makabalik siya sa office niya. Hey, I'm sorry hindi ko nasagot ang tawag mo. Katatapos lang ng meeting namin. Are you okay? Malambing niyang wika, you jerk. Kanina pa tawag ng tawag sa'yo ang asawa mo pero inuna mo pang tapusin ang meeting mong yan. Nailayo ni Tyrone ang cellphone niya sa tenga niya dahil sa lakas ng sigaw sa kabilang linya. Nagtataka naman siya kung bakit hawak ni Owen ang cellphone ng asawa niya. Where's my wife? Seryoso niyang tanong. Your wife is missing. Napatayo na si Tyrone sa kinauupuan niya dahil sa sinabi ni Owen.
Mabilis na pinuntahan ni Tyrone ang location na sinabi ni Owen pero wala na siyang naabutan kundi ang sasakyan ni Zarina at si Owen na kanina pa naghihintay sa kanya. Ano bang nangyari? Paanong nangyaring nawawala siya? Nagpaalam lang siya sa akin kanina na ikaw ang kasama niya sa pakikipagkita sa client. Where is she, Owen? Kuwenilyuhan na ni Tyrone si Owen dahil iniisip na may kinalaman si Owen sa pagkawala ni Zarina ngayon. Hinawakan naman ni Owen ang kamay ni Tyrone at inis iyon na inalis sa kwelyo niya. Ako ba ang sisisihin mo sa nangyari sa kanya? I'm sure ikaw ang una niyang tinatawagan nang mawalan siya ng preno pero dahil busy ka hindi mo nasagot ang mga tawag niya. Ipinapahanap ko na siya dahil may mga taong sa pilitan siyang isinakay sa loob ng sasakyan nila. Ipinakita ni Owen ang kuha ng CCTV. Naikuyong ni Tyrone ang kamao niya. Damn it! Papatayin ko silang lahat oras na may nangyari kay Zarina. May diin niyang wika na halos magbanggaan ang mga ngipin niya. Hindi ito ang tamang oras para mag-away tayong dalawa. Pwede bang mag-focus muna tayo sa paghahanap sa kanya? Sino ang pumapasok sa isip mo na posibleng gumawa nito sa kanya? Sigurado akong sinadya rin na sirain ang preno niya. Wala namang ibang naiisip si Tyrone na pwedeng gumawa nito kundi si Natalia at Natalie. Kapag napatunayan kung may kinalaman sila sa pagkawala ni Zarina sisiguraduhin kung sa himasrehas sila didiretso at oras na may nangyari kay Zarina hindi na sila sisikatin pa ng araw ng buhay. Yumiigting ang panggang wika ni Tyrone. Nakipag-ugnayan na sila kaagad sa mga awtoridad para hanapin si Zarina. Sinabi na rin kaagad ni Tyrone kay Mateo. Napatayo kaagad si Mateo sa kinauupuan niya nang malaman niyang nawawala ang anak niya. Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang cellphone niya. Nang matapos ang tawag ay galit na galit siyang sinugod ang office ni Natalia. Halos mapatalon pa si Natalia sa kinauupuan niya dahil sa lakas ng pagkakabukas ng pintuan. Sisirain mo ba ang pintuan? Pwede ka namang, anong kinalaman mo sa pagkawala ni Zarina, ha? Tandang padamdam panipit. Pagpuputol ni Mateo sa sasabihin ni Natalia. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Natalia. Ano bang sinasabi mo? Nawawala si Zarina at ako ang pinagbibintangan mo. Iniisip mo bang pinakidnap ko siya? Ano bang pumapasok sa isip mo? Sabihin mo na lang sa akin kung nasaan ang anak ko. Pakawalan mo na siya Natalia. Ano pa bang gusto mo? Tandang padamdam panipik. Pinipilit mo akong palabesan ng anak mo kahit na wala naman akong kinalaman sa pagkawala niya. Tandang padamdam. Oo, hindi maganda ang relasyon namin pero hindi ko magagawa ang ibinibintang mo sa akin. Sigaw din ni Natalia. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Mateo tila ba hindi niya magawang paniwalaan si Natalia. Siguraduhin mo lang na wala kang kinalaman sa pagkawala ni Zarina dahil kapag nalaman kong ikaw ang mastermind ng pagpapakidnap sa kanya hindi ako magpapakita ng awa sa'yo. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang ginawa mo. May diin niyang wika. Nagtaas lang ng kilay si Natalia nang makaalis si Mateo. Samantala naman binuhusan ng malamig na tubig ang mukha ni Zarina dahilan para magising siya. Nawalan siya ng malay kanina nang maamoy niya ang pangpatulog sa telang ipinangtakip sa ilong niya. Tiningnan niya ang mga lalaking nasa harapan niya. Nakamask ang mga ito kaya hindi niya sila makilala. Anong kailangan niyo sa akin? Tanong niya. Wala kaming kailangan sa iyo pero ang taong nag-utos sa amin na kidnapin ka meron. Pasensya ka na, trabaho lang, hilaw na natawa si Zarina. You call this as your job? Anong klaseng trabaho yan? Ngumisi naman ang lalaki pero hindi yun kita sa likod ng mask niya. Trabaho pa rin naman to illegal nga lang. Sa bansa natin kung hindi ka gagawa ng illegal mananatili kang mahirap. Isang kahig isang tuka, may gusto lang kaming papirmahan sayo. Pirma mo lang naman at pwede ka nang makalaya. Ani ng lalaki. Akalain mo yun, sa mga gaya niyong mayayaman napakaginto ng mga pirma nyo. Napaka-unfair ng mundo diba? Isang pirma lang pero nagkakahalaga ng bilyon-bilyong assets. Salubong lang ang mga kilay ni Zarina na nakatingin sa lalaking nakamask. Pirma niya ang kailangan. Sino ba ang taong nasa likod ng pangangidnap na to? Kanina lamang ay nasa bingit siya ng kamatayan dahil walang preno ang sasakyan niya. Nakatakas siya sa kamatayan na yun pero hindi naman siya nakatakas sa pangangidnap sa kanya. Ano ba talagang kailangan niyo sa akin? Tanong ni Zarina. Inilapag naman ng lalaki ang dokumento sa harapan.
Gusto niyang basahin yun pero hindi niya mabuklat ang bawat pahina dahil nakatali ang mga kamay niya. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Pananakot ni Zarina pero nagkibit balikat lang ang kidnapper niya. Sabihin mo yan sa taong nag-utos sa amin na kidnapin ka. Huwag kang mag-alala, hindi ka naman namin papatayin. Pirma mo lang ang kailangan ko para matapos na ang araw ng pagtatrabaho namin ngayon. Binuklat na kaagad ng lalaki ang dokumento sa pinakadulo nito. Tinakpan niya rin ng papel ang nilalaman ng dokumento sa likod kaya ang tanging nababasa lang ni Zarina ay ang pangalan niya. Tila ba may idea na siya kung sino ang taong nasa likod ng pagpapakidnap sa kanya. Hindi ko pipirmahan yan, matigas na sagot ni Zarina. Galit namang hinampas ng lalaki ang lamesa na ikinapikit ng mga mata ni Zarina. Huwag mo na kaming pahirapan pa. Huwag mo rin kaming pilitin na saktan ka pa namin bago mo gawin ang iniuutos ko sa'yo. Pirma mo lang naman ang kailangan para makauwi na tayong lahat. Paano ako makasisiguro na pirma nga lang ang kailangan nyo sa akin? Paano kung matapos kong pirmahan yan ay saka nyo naman ako patayin? Magkano ba ang ibinayad sa inyo at dodoblihin ko na lang pakawalan nyo lang ako rito? Pakikipag-usap niya. Nagkatinginan naman ang mga kidnapper ni Zarina sa isa't isa. Napangisi ang pinaka-boss nila pero hindi yun nakikita ni Zarina. Huwag mo na kaming pahirapan pa. Ibigay mo na lang sa amin ang gusto namin. Triple, gagawin kong triple ang ibinayad niya sa'yo. Pag-aalok pa rin niya. Napayuko ang lalaki at tila ba nag-iisip ng gagawin niya. Napabuntong hininga ito kaya umaasa si Zarina na papayag sila sa alok niya. 5x nang ibinayad sa amin, sige pakakawalan ka namin. Deal. Alam naman namin kung saang pamilya ka nabibilang. Alam din namin kung gaano kay ama ng asawa mo. Siguro naman ay baliwala na lang sa inyo ang 500 million. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Zarina. Gaaman din talaga ang mga taong kumidnap sa kanya. Masyadong malaking halaga ang hinihingi nila. Sa laki nito ay kahit ilang taon silang hindi magtrabaho. Anong klaseng papeles ba ang pinapapirma mo sa akin? Pwede ko bang basahin saka ko pag-iisipan kung papayag ako sa kondisyon nyo? Napataas ang kilay ng lalaki. Hindi niya na nagugustuhan ang ginagawa ni Zarina. Madali lang naman silang kausap pero pinapatagal pa ni Zarina ang lahat. Alam naman namin na kayang-kaya ng pamilya mo at ng pamilya ng asawa mo ang halagang hinihingi namin. Huwag mo nang patagilan pa dahil ibibigay ko rin naman sa'yo ang dokumento na to kapag nakuha na namin ang perang hinihingi namin kapalit ng buhay mo. Gusto sanang malaman ni Zarina kung anong klaseng dokumento ba ang pinapapirma sa kanya. Mas malaki ba ang halaga nito kesa sa 500 million? Hindi kaagad nakasagot si Zarina. Pinag-iisipan pa niya kung papayag ba siya sa gusto ng mga ito. Tawagan na ba natin ang asawa mo? Ani pa ng lalaki. Mariing tinitigan ni Zarina ang lalaking nasa harap niya pero hindi niya talaga magawang makita ang mukha nito. Ibigay mo sa akin ang number ng asawa mo o ng tatay mo. Utos ng lalaki. Nang hampasin ng lalaki ang lamesa gamit ang hawak niyang baril ay napapikit si Zarina. Ibibigay mo ba o hindi? Mamili ka, buhay mo o ang pera. Tandang padamdam panipik. Hindi na makapaghintay na saad ng kidnapper niya. Walang nagawa si Zarina kundi ang ibigay sa kanila ang number ni Tyrone. Mabilis namang sumagot si Tyrone. Hello, Mr. Fuentes. Nakangising wika ng lalaki. Na-realize naman kaagad ni Tyrone kung sino ang posibleng kausap niya ngayon. Where's my wife? Subukan niyo lang talaga siyang saktan, hahanapin ko kayo isa-isa at susunugan ng buhay. Pagbabanta ni Tyrone. Natakot ako, Mr. Fuentes. Nang aasar na sagot ng lalaki saka ito tumawa. Napaigting na lang ang panga ni Tyrone. Napakaiksi pa naman ng pasensya niya. Kung nasa harapan niya lang ito ngayon baka bagbog na ito sa kanya. Nakikipag-areglo ang asawa mo. Pirma lang naman niya ang kailangan namin pero ayaw niya. Matapos niyang pirmahan ang dokumentong hawak ko pwede ko naman na siyang pakawalan pero dahil nakikipagkasundo pa siya sa amin huwag lang niyang pirmahan ang hawak kong dokumento, kailangan niya lang ibigay ang halagang hinihingi namin kapalit ng buhay niya. Name your price, walang atubiling sagot ni Tyrone na lalong ikinatuwa ng mga kidnapper. Yan ang gusto kong sagot. Mabilis kausap, 500 million lang naman sisiguraduhin naming makakabalik ng buhay ang asawa mo. Napahigpit ang pagkakahawak ni Tyrone sa cellphone niya.
Nasa tabi niya naman si Owen at ang pamilya nila habang nakikinig sila sa usapan nila. Ibibigay namin sa inyo ang gusto niyo pero oras na may bakas sa katawan ni Zarina na nasaktan siya, sisiguraduhin naming mahahanap kayo. Si Owen ang sumagot. Naririnig naman yun lahat ni Zarina dahil naka-loudspeaker ang cellphone ng kidnapper. Madali lang naman pala kayong kausap eh. Huwag kayong mag-alala, hindi namin hahayaan na makakagat ng lamok ang prinsesa nyo. Natutuwang sagot ng lalaki. Ihanda nyo na kaagad ang pera. Ay zezend namin sa inyo kung saan nyo pwedeng iwan ang pera at kung saan nyo iniwan ang pera dun din namin iiwan ang babaeng to. Anas pa ng lalaki. Siguraduhin nyo lang na walang magiging galos ang asawa ko. Nang gagalaiting saad ni Tyrone. Where is she? Can I talk to her? Aniya pa. Tiningnan ng kidnapper si Zarina sa kanya, inilapit ang cellphone dito. Sumagot ka, sabihin mong ayos ka lang, utos ng kidnapper. I'm here, don't worry, I'm fine. Sagot ni Zarina. Matapos sabihin yon ni Zarina ay kinuha rin kaagad ng lalaki ang cellphone. Narinig mo na siya, ihanda nyo na ang pera kung ayaw nyong abutan pa ito ng gabi. Napakaganda at kinis pa naman ng asawa mo. Nakakaakit tikman. Ano kayang lasa niya? Masarap ba, matamis ba ang juicy niya, hep ka? Subukan nyo lang siyang galawin, hahanapin ko talaga kayong lahat at papasukan ng metal ang mga butas nyo sa puwet. Don't you dare to touch her. Sa lakas ng sigaw ni Tyrone at sa galit na nararamdaman niya ay gumuguhit na ang malalaki niyang litid sa leeg. Madali akong kausap basta gagawin nyo rin ang gusto ko. Pinatay na ng lalaki ang tawag sa kanya, tumawa ng malakas, ganun din ang mga kasama niya. Akalain mo yun, naka-jackpot kami sayo. Natutuwang wika ng leader nila. Hinawakan nito sa baba si Zarina at tiningnan ang mukha niya, ganun din ang kabuuan nito. Ang sarap mo sigurong tikman, ang sarap sigurong hima, sin ng hinaharap mo at siguro matamis-tamis ang juicy ng kuweba mo pero huwag kang mag-alala, may isang salita naman ako. Hindi kita gagalawin basta susundin lang nila ang gusto ko. Ani pa nito. Inis na iniwas ni Zarina ang mukha niya sa lalaki. Inihanda naman kaagad ni Chairman ang pera na hinihingi ng mga kidnapper ni Zarina. Matapos nilang matanggap ang message ng mga kidnapper ay nagtungo na sila kaagad sa location. Nang makita nila ang isang drum ay doon nila itinago ang milyon-milyong pera. Umalis na muna kayo dyan. Utos ng kidnapper na nakamasid lang sa kanila. Ginawa naman nila ang sinabi nito. Lumayo na muna sila pero kitang-kita naman nila ang paglapit ng isang sasakyan sa drum kung saan nakatago ang mga pera. Nang makuha nila ang pera ay mabilis nilang nilapitan si Zarina na nakatali ang mga kamay at nakapiring ang mga mata. Ipinasok siya kaagad ni Tyrone sa loob ng van, sa kanila nilisan ang lugar. Tuwang-tuwa naman ang mga kidnapper dahil sa dami ng pera nila. Mabilis namang nilisan ni Tyrone ang lugar. Inalis na ni Tyrone ang piring ni Zarina sa mata saka ito mahigpit na niyakap. I'm sorry, I'm really sorry. Paulit-ulit na hindyang paumanhin ni Tyrone. Chinek niya na rin kaagad ang buong katawan ni Zarina kung may galos ba siya. I'm fine, sagot ni Zarina. Tiningnan ni Zarina ang mga kasama ni Tyrone. Nasa loob din ng van si Owen na nakatingin lang sa kanya. Nakahinga na ng maluwag si Zarina dahil akala niya ay hindi siya makakauwi sa pamilya niya. Ibinigay niyo sa mga kidnapper na yun ang 500 million. That's a lot of money. Nanghihinayang na wika ni Zarina. Wala naman kaming magagawa kundi ang ibigay ang hinihingi nila, maiuwi lang kita sa mga anak natin pero I'm sure hindi ibinigay ni Lolo lahat ng pera. Napakunot ng noo si Zarina. What do you mean? Tanong niya. Hindi magbibitiw si Lolo ng ganun kalaking halaga ng pera. Sa pagkakaalam ko 100,000 lang ang laman ng bag. Si Owen naman ang sumagot. Lalo namang nagsalubong ang mga kilay ni Zarina. Sa dami ng laman ng bag 100,000 lang yun. Tila hindi makapaniwalang saad ni Zarina. Nakahanda sa mga ganitong sitwasyon si Chairman kung hindi mo pa alam. Ang ibang laman ng bag ay fake money. Akalin mong totoong pera ang mga yun pero walang kwenta yun. Ang nasa ibabaw ng bag ang totoong pera pero sa ilalim nun mga wala ng kwenta. Pagpapaliwanag ni Owen, natawa na lang si Zarina sa talino ng mga fuentes. 100,000 lang ang nakuha ng mga kidnapper mula sa kanila. Hawak-hawak ni Zarina ang envelope na ibinigay sa kanya. Babasahin niya ang nilalaman nito kapag nakauwi na siya sa mga anak niya.
Mahigpit na yamakap si Zarina kay Tyrone dahil sa tuwing nararamdaman niya ang init ng katawan ni Tyrone ramdam niyang ligtas na siya. Nang makarating sila sa mansion ay naghihintay na sa kanila ang buong Fuentes. Kalong-kalong din ni Melanie ang dalawang kambal. Paulit-ulit na nananalangin na sana ay makauwi silang lahat ng ligtas. Sana ay nakalayo na sila bago pa malaman ng mga kidnapper na fake money lang ang karamihan sa pera. Mommy, sabay na tawag ni Riley at Isabella nang makita na nila ang mommy nila. Bumaba ang mga ito mula sa pagkakakandong sa mga binti ni Melanie sa kanila sinalubong ng yakap ang mommy nila. Mahigpit na niyakap ni Zarina ang mga anak niya. Wala siyang ibang iniisip kundi ang mga anak niya. Natatakot siyang iwan ng maaga ang mga ito lalo na nang mawalan siya ng preno. Kumusta? Hindi ba kayo nasaktan? Wala bang nangyari? Tanong ni Chairman sa mga apo niya. We're fine, Lolo. Sagot ni Owen. Nil-inggan na rin ni Zarina si Chairman. Nahihiya siya rito dahil mukhang pinag-alala niya ito. Thank you, Chairman. I'm sorry for making you worry at sa abala. Nakayuko niyang saad. Tumango lang naman si Chairman. Next time be careful pero from now on maghahir na ako ng mga taong pasekretong magbabantay sa inyo lalo na sa mga sasakyan niyo para hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Pagkatapos yun sabihin ni Chairman at malaman na wala namang nasaktan sa mga apo niya ay umakyat na siya sa kwarto niya. Tahimik lang naman silang hanggang sa masiguro nilang nakapasok na si Chairman sa kwarto niya. Kanina pa rin siya nag-aalala. Hindi siya mapakali. Talagang hinihintay niya kayo saka ang alam ko pinasundan niya kayo para masundan din nila ang sasakyan ng mga kidnapper. Siguro sa mga oras na to pinaligpit na ni Chairman ang mga bangkay nila. Wala na tayong maririnig mula sa kanila, saad ni Melanie. Nang magsalubong ang mga mata ni Tyrone at Owen ay pareho lang silang seryoso. Wala mang sinasabi si Tyrone pero ang mga mata niya nagpapasalamat sa tulong ni Owen sa kanya. Tumango lang naman si Owen sa kanya na iniwas ang paningin niya. Magpahinga ka na muna iha. Alam naming masyadong kang natakot at nag-alala. Ani ni Amelia. Tipid na ngumiti si Zarina. Hindi man siya naging maswerte sa stepmom at kapatid pero mukhang tanggap na tanggap siya ng pamilya ng naging asawa niya. Huwag mo nang alalahanin muna kung sino ang gumawa nito sa'yo, okay? Iwan mo na sa mga autoridad yan. Focus to yourself muna. Malambing ding saad ni Melanie. Matamis na napangiti si Zarina. Hinawakan niya na ang mga anak niya sa kanya isinama ang mga ito sa loob ng kwarto nila. Sumunod din si Tyrone para samahan ang mag-iina niya. Dumiretso sa closet si Zarina para maghanap ng maisusuot niya. Maligo ka na. Ako na ang maghahanap ng maisusuot mo. Wika ni Tyrone. Tumango na lang si Zarina saka siya dumiretso sa bathroom para maligo. Marumi na ang suot niya dahil idinolish siya sa abandonadong building at pinaupo sa maruming upuan. Hinayaan ni Zarina na dumaloy sa katawan niya ang warm water. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Hanggang ngayon ay ramdam pa rin niya ang takot sa dibdib niya lalo na nang nawalan siya ng preno. Akala niya ay babangga siya sa kung saan at mababaw iyan ng buhay. Hindi siya takot sa kamatayan, takot siyang maiwan ang mga anak niya. Alam niya namang hindi sila pababayaan ni Tyrone pero alam niyang hahanapin siya ng mga anak niya. Hindi pa nila naiintindihan ang salitang kamatayan. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na rin siya ng bathroom. Nasa kama si Tyrone at naghihintay sa kanya. Nasaan yung mga bata? Tanong niya dahil hindi niya makita ang mga ito sa loob ng kwarto nila. Kinuha na muna ni Mommy. Doon na lang muna sila matutulog sa bahay. Sagot niya. Tumango na lang si Zarina. Hindi niya naman ipinagdadamot ang mga anak niya lalo na at alam niya namang komportable na ang mga ito kay Melanie. Nagbihis na si Zarina habang pinapanood naman siya ni Tyrone sa bawat kilos niya. Hindi ka ba nila sinaktan? Hindi ka ba hinawakan? Nag-aalala pa rin niyang tanong. Muli niyang tiningnan ang buong katawan ni Zarina para masiguro na wala nga siyang galos. Nakahinga na lang siya ng maluwag dahil alam niyang okay lang si Zarina. I'm sorry hindi ko nasagot kagad ang mga tawag mo. Kung alam ko lang kung anong nangyayari sa'yo hindi ko na lang sana inunang tapusin ang meeting na yon. Don't worry, next time I will make sure na palagi kong daladala ang cellphone ko at naka-loudspeaker na para marinig ko kaagad ang mga tawag mo. Nagi-guilty pa rin si Tyrone dahil hindi niya nasagot ang mga tawag ni Zarina.
Kay Owen pa niya nalaman ang nangyari kay Zarina. Hinawakan ni Zarina ang magkabilang pisngi ni Tyrone saka siya matamis na ngumiti. Hindi niya naman ito sinisisi at hindi rin siya galit. I'm home, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Nakauwi naman ako ng ligtas. Pagpapagaan niya sa loob nito pero tipid lang nang ngumiti si Tyrone. Hindi ko mapigilan na sisihin din ang sarili ko dahil kung napuntahan siguro kita kaagad baka sakaling hindi ka nakidnap at nahawakan ng mga hayop na yun. Ginulo ni Zarina ang buhok ni Tyrone sa kanya ito sinuklay gamit ang mga daliri niya. Masagot mo man yun, hindi mo pa rin ako maabutin dahil si Owen nakasunod na siya sa akin papunta sa meeting place ng client namin pero hindi pa rin niya ako naabutan. Stop thinking too much. I'm perfectly fine. Look at me, I'm fine. Aniya sa kanya ipinakita ang sarili niya hanggang sa likod para makita ni Tyrone na walang nangyari sa kanya. Tumango na lang si Tyrone saka siya bumantong hininga. Hinayla niya si Zarina sa kanya ito pinaupo sa mga binti niya. Ipinahinga ni Tyrone ang baba niya sa balikat ni Zarina habang nakapulupot ang mga kamay niya sa bewang nito. Hindi niya maipaliwanag ang takot na naramdaman niya kanina. Kung pwede lang sana na siya na ang pumatay sa mga taong kumidnap sa asawa niya pero alam niyang gumawa na ng paraan si chairman at inilagay na sa mga kamay nito ang batas. Ganito pala yung pakiramdam na hindi mo maipaliwanag ang takot na nararamdaman mo. Yung puso ko kanina para bang lalabas na sa dibdib ko sa sobrang lakas ng kabog. Habang nasa biyahe kami papunta sa location mo parang gusto ko nang mag-teleport para lang masiguro kung okay ka lang pero wala akong magawa. Para akong mababaliw sa kakaisip. Kung naabutan ko lang siguro ang mga taong yun baka nandilim na ang paningin ko na patay ko sila. Takot na takot akong mawala ka sa amin ng mga anak natin. Mahal na mahal kita, Zarina. Mas lalong isiniksik ni Tyrone ang mukha niya sa leeg ni Zarina. Matamis namang napangiti si Zarina. Mahal din kita, sagot niya. Mabilis na napaangat ng tingin si Tyrone dahil simula nang magsama silang dalawa, simula nang ikasal sila at simula nang matutunan niyang mahalin si Zarina ngayon lang sumagot si Zarina sa kanya. Yung takot na naramdaman niya kanina tila ba biglang napalitan ng excitement at gulat. You mean that? Paninigurado niya. Tumingin sa kawalan si Zarina dahil nahihiya pa rin siya. Hindi siya yung tipo ng tao na nag-e-express ng feelings niya. Of course, pasensya ka na. Matagal ko naman ang gustong sabihin yun sa'yo pero nahihiya ako. Hindi ako yung mahilig mag-express ng feelings. Matamis namang ngumiti si Tyrone. Mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap kay Zarina. Sa wakas narinig niya na rin ang mga salitang matagal niyang hinihintay na marinig mula kay Zarina. Can you say it again? I want to hear it. Kinikilig na yuzel ni Tyrone. Pinanliitan ni Zarina ng mga mata si Tyrone. Kasasabi niya lang na hindi siya mahilig mag-express ng feelings tapos gusto pang ipaulit ni Tyrone ang sinabi niya. Napahadjijek na lang si Tyrone dahil ang cute tingnan ni Zarina kapag nahihiya ito. Nang maalala ni Zarina ang mga papeles na nakuha niya sa mga kidnapper niya ay kinuha niya yun at binasa. Nasa tabi niya lang din si Tyrone at pareho nilang binabasa ang nilalaman ng papeles. I think your stepmother is the mastermind sa pagpapakidnap sa'yo. Siya lang naman ang taong interesadong makuha ang shares mo sa kumpanya. Wika ni Tyrone. Nabasa na nila ang content ng documents at ito ay katunayan na inililipat ni Zarina ang hawak niyang shares. Hindi nakalagay sa documents ang pangalan ng taong tatanggap ng shares ni Zarina pero alam nilang sa kanila ito ilalagay kapag napirmahan na ni Zarina ang papeles. Alam kong siya lang din ang makakagawa nito. Basic na lang sa kanya ang gumawa ng krimen dahil panghahawakan ko kung anong nakita ko noong gabing na aksidente kami ni Mommy. Hindi yun hallucinations lang, paniniwalaan ni Zarina kung anong nakita niya dahil sigurado siya sa kung anong nakita niya. Samantala naman, seryosong naghihintay si Mateo sa sala nila. Kanina pa niya hinihintay si Natalia. Gusto niyang tanungin ito kung anong kinalaman niya sa nangyaring pagpapakidnap kay Zarina. Nang marinig niya na ang ingay ng heels ni Natalia ay nilinggan niya ito. Let's talk, seryosong saad ni Mateo. Napataas ang kilay ni Natalia dahil sa pagiging seryoso ni Mateo. Ibang-iba na ito sa mga nakalipas na buwan. Ano bang pag-uusapan natin? Pwede bang bukas na lang yan, pagod na ako ngayong maghapon. May kinalaman ka ba sa pagpapakidnap kay Zarina? Diretso niyang tanong.
Bahagyang nagulat si Natalie sa tanong ni Mateo pero natawa rin siya. Ako na naman ang pagbibintangan mo. Sa tuwing may mangyayari na lang ba sa anak mo, ako ang sisisihin mo. Nandito ako, nakikita mo rito sa harap mo. Nakikita mo bang hawak ko siya? Galit na sagot ni Natalia. Siguraduhin mo lang na wala kang kinalaman sa nangyaring kidnap for ransom sa kanya, anong gagawin mo? Sasaktan mo ako, palalayasin mo, aalisin mo sa kumpanya, ganun ba? Pagpuputol niya sa sasabihin ni Mateo. Sa tingin mo ba talaga gagawin ko yun? We have our own money at hindi ko kailangan ng pera ng mga Fuentes para lang ipakidnap ko pa si Zarina. Pagtatanggol niya sa sarili niya. That's good then, pagkatapos sabihin yun ni Mateo ay tinalikuran niya na lang si Natalia. Sumeryoso naman na ang mukha ni Natalia sa kanya inis na itinapon sa sofa ang bag niya. Palpak ang naging plano niya dahil trinaydor siya ng mga binayaran niyang mga tao para puwersahin si Zarina na papirmahin sa mga documents na iniready niya para mapasakanihan na ang kumpanya. Mga buwisit, wala na bang matinong mga tao ang pwede kong pagkatiwalaan? Lahat na lang nadadalas sa pera. Mahina niyang usual sa sarili niya. Alam niyang nakauwi na si Zarina dahil binayaran ng mga Fuentes ang halagang hinihingi ng mga kidnapper. Hindi siya makapaniwala na hindi man lang nagdalawang isip ang mga Fuentes na maglabas ng malaking halaga kapalit ng kaligtasan ni Zarina. Lingid sa kanyang kaalaman na fake money lang ang ibinigay ng mga Fuentes. Mom! Malayo pa lamang ay rinig na ni Natalia ang boses ng anak niya. Hindi niya ito nilingon dahil mas malalim ang iniisip niya. Hinilot niya ang sentido niya. Ito na ba ang simula ng pagbagsak nila? Naipilig ni Natalia ang ulo niya. Hindi siya makapapayag na matatalo lang siya ni Zarina. Mom! Muling tawag ni Natalie sa kanyang ina kaya inis niya itong nilingon. Ano bang problema mo at sumisigaw ka? May kinalaman ka ba sa pagpapakidnap kay Zarina? Alam mo ba ang tungkol sa bagay na yun? Tanong ni Natalie. Bakit mo naman naisip na may kinalaman ako sa nangyari sa babaeng yun? Pinuntahan ka ba niya? Tinatakot ka ba niya? No, si Owen ang kumausap sa akin. Pinagbabantaan niya ako. Oras daw na nalaman nila na may kinalaman tayong dalawa sa nangyari kay Zarina sisiguraduhin nilang makukulong tayong dalawa. Wala akong kinalaman sa nangyari sa kanya. May kinalaman ba kayo sa bagay na yun? Pinagbabantaan ako ng mga Fuentes. Nakita rin ako ni Tita Amelia kanina, siguraduhin ko lang daw na wala akong kinalaman doon. All of them are mad at me na para bang kasalanan ko ang nangyari kay Zarina. Galit na saad ni Natalie. Napaupo na lang si Natalia. Umaasa na lang siyang nakatakas na ang mga taong binayaran niya. Ramdam na ni Natalia ang takot sa dibdib niya. Hindi niya alam kung saan siya magtatago kung sakaling malaman ng mga Fuentes ang mga ginagawa niya kay Zarina. Hindi niya akalain na mamahalin ng sobra ng mga Fuentes si Zarina. Tinanggap nila ito na para bang tunay nilang anak. Hinilot ni Natalia ang sentido niya. Nag-iisip na siyang tumakas at umalis ng bansa pero ayaw pa rin niyang isuko ang kumpanya dahil gustong-gusto niyang maangkin ito. Dahil kapag tumakas siya, ibig sabihin lang noon ay sumuko na siya at hinayaan si Zarina na manalo. Sa tingin ko kailangan ko ulit gawin sa'yo ang ginawa ko sa inyo noon ni Arian. Kailangan mong mamatay sa aksidente. Iyon na lang ang huling paraan na naiisip ni Natalia para tuluyan ng mawala sa landas niya si Zarina. Kapag nawala kayong dalawa sa landas namin ng anak ko, si Natalie ang magiging tagapagmana ng kumpanya dahil siya na lang ang nag-iisang Jimenez. Kung hindi mo lang ako tinalikuran Mateo hindi kita idadamay sa mga plano ko. Aniya pa sa sarili niya. Tiningnan ni Natalia ang laman ng bank niya. Kailangan niyang malaman kung kaya niya pa bang magbayad ng taong mauutusan niya para patayin si Zarina. Binuksan niya ang drawer niya sa kanya kinuha ang maliit niyang baril. Mahigpit niya itong hinawakan. Kung sakali mang hindi na naman siya magtagumpay sa pagpapapatay kay Zarina, siya na mismo ang papatay dito. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan si Manager Cruz. Na-transfer mo na ba lahat ng mga pera ng kumpanya sa bank na ibinigay ko sa'yo? Tanong niya. Yes, all of it at bukas na bukas din huhuliin na si Zarina. Napangiti si Natalia sa magandang balita na narinig niya.